cotton candy, watermelon, or vanilla? Seems enticing, di ba? That sweet puff? It's a trap. Let's uncover the hidden dangers behind vaping. Dito lamang sa Dr. Zon TV. Ipinag-utos na ng pamunuan ng pambansang pulisya ang pagbabawal sa lahat ng kampo ng vape o e-cigarette. Halos 3,000 operasyon na ang naisagawa ng pambansang pulisya laban sa mga gumagamit ng vape sa mga pampublikong lugar. Ipinag-utos na ng Department of Trade and Industry ang suspensyon sa pagbebenta ng vape products ng Flaba Corporation. Modernong bisyo nga ba o modernong panganib ang hatid? Ngayong araw, isang topic na kung ituring ay lesser evil compared sa paninigarilyo ang atin pong pag-uusapan. Ito po ay ang epekto ng vaping sa ating kalusugan. Iba't ibang flavor, cute ang design, at syempre, feeling cool habang humihit-hit. Kaya alamin natin kung anong meron sa vape at bakit parang ang dami-dami ngayong nahuhumaling dito. For a sneak peek about this, panoorin po natin ito. Naitala na ng Department of Health ang kauna-unahang kaso ng nasawi dahil sa paggamit ng vape. Ayon sa DOH, isang 22-year-old na lalaki ang nasawi sa heart attack bunsod ng severe lung injury o malalang sakit sa baga na iniugnay sa 2 taon itong paggamit ng vape. Base sa report ng DOH, sinasabing walang comorbidity ang nasabing pasyente na isinugod sa emergency room ng isang ospital noong 2023. Sa loob ng 2 taon, araw-araw mo na itong humihit-hit ng vape na naging dahilan ng pagkakasakit nito sa baga. Isa lang yan sa mga kaso ng namatay dahil sa paggamit ng vape. Mahigit 1 taon na ang nakakalipas. At hanggang ngayon, patuloy na dumarami ang nahuhumaling sa vape, lalo na ang mga kabataan sa kabila ng kanilang kaalaman na nakakasama ito sa kanilang kalusugan. Bakit kaya hirap na hirap silang itigil ang paggamit ng vape? Pag tumigil kasi kami ng mag-vape, babalik kami sa pagsisigarilyo. Ewan ko bakit di ko mapigilan mag-vape. Kasi babalik ako ng sigarilyo pag tumigil ako mag-vape. I think it has to do with the nicotine. It's really addictive, especially when I'm under stress. Isa itong maling paniniwala ng karamihan. Ginagawang dahilan ng vape para ma-relieve ang kanilang stress at iniisip nila na mas safe daw gamitin. Pero alam nyo ba mga kasangbahay, ang usok ng vape ay hindi basta water vapor lang. Ito ay may nicotine, heavy metals gaya ng lead, volatile organic compounds at cancer-causing chemicals. Kaya kung iniisip mong simpleng steam lang yan, nako, nagkakamali ka dyan. Ayon sa World Health Organization, may over 2,000 chemicals sa vape aerosol at marami sa mga ito ay toxic. Ang paggamit ng vape ay may epekto rin sa baga at puso. Maaaring magdulot ito ng chronic bronchitis, asthma attacks, at maging heart disease. Akala mo ba na isang quit smoking tool ang vape? Ayon sa Department of Health at World Health Organization, hindi ito recommended para tumigil sa paninigarilyo dahil maaaring magdulot lang ito ng dual use o ang sabay na paggamit ng sigarilyo at vape. Kaya kung iniisip mong mas harmless ang vape, think again. Ang uso, kapag may maling akala, pwedeng ikapahamak. Ngayong nakita natin ang realidad tungkol sa vape, oras na para mas palalimin ang ating kaalaman. Makasama natin ang isang espesyalista sa larangan ng pulmonary medicine para ipaliwanag ang mga seryosong epekto ng vaping sa atin pong kalusugan. Welcome po sa Dr. Zon TV, Dr. Jillian May Tabora Lacdao mula sa Makati Medical Center. Good morning and welcome back to Dr. Zon TV. Thanks for having me again. Marami pong salamat. Yes, okay ka na, Doktora, ha? Please keep coming back at marami tayong matutulungan. Yes, yeah. thank you. And you look really beautiful, ha, Doktora? Thank you. Ito, Dok, una po sa lahat, no, kasi pag sinabi bang vape, ano po ito? Yun, so magkaiba, no, cigarette smoking and vaping. Ang cigarette smoking, if you recall, no, gumagamit ng lighter o posporo, no, para i-heat siya, yung substance, no. Samantalang ang vaping, no, pwedeng electronic siya, nare-recharge,
na pinapainit mo, no, yung substance na nandun sa loob ng gadget, no. Oh, okay. So, basically, pero parehong hinihit-hit. Hinihit-hit siya pareho, yes. Oh, kasi ang nangyari, naririnig naman natin ngayon, sasabihin na, nako, actually mas safe ang vaping. Mag-vape ka na lang kaysa mag-sigarilyo ka. Totoo ba to? Actually, no, that's a misconception, no, kasi ang hinihit-hit natin at umiinit doon sa vape, ang lumalabas doon, hindi siya water vapor. Actually, may chemicals yung juice na kapag uminit siya, now-convert siya into a different chemical na naalaman natin na it's harmful para sa katawan natin. I see. Okay. And alam din natin sa paninigarilyo, yung the usual, yung smoking, no? Ang lagi natin naririnig yung nicotine. May nicotine din ba sa vape? Yes. May nicotine din ang vaping. Meron din ibang chemicals, no, yung mga acetaldehyde, propylene glycol, no? Meron din mga metals and arsenic na nakikita. So basically, totoo yung kasi nakikita natin yan sa social media. I'm sure makaka-relate yung ating mga kasangbahay. Kasi alam mo naman, marami naman din talagang paalala, 'di ba? Sa mga tao, okay, na para at least makaiwas sa mga masamang practice, para makaiwas sa bad effects sa ating kalusugan. Okay? So nakikita natin na actually mas maraming hindi magandang mga substances na nandoon sa vaping pag kinumpara mo sa sigarilyo. Tama ba, Doktora? Yes, actually, more or less, siguro mga more than 80, no, yung chemicals na ma-identify mo dun sa cigarette and e-cigarette, no? At dahil dito, no, we need increased awareness. Kaya makikita mo sa social media, through the doctors, healthcare workers, no, very important that we disseminate the information, and at the same time, no, yung tamang informasyon, yung maibigay natin, may pangalap sa mga tao. I see. Okay, kanina mention kayo na isa sa mga composition, okay, ng vape would be formaldehyde ba? Tama, Doktora? Yung narinig ko sa inyo kanina. Okay, so, and hindi ba yun na isa sa mga parang basic ingredient, parang magkaroon ng formalin, tama? May gano'n. Meron din actually yung anti-freeze na chemical, no? It's also actually kasama dun sa e-cigarette. Sige nga, Doktora, takutin pa natin ng kaunti yung ating mga tagapanood. Hindi kasi, di ba, it's healthy to induce a healthy dose of fear. Kailangan natin yan yung may takot tayo para at least maiwasan natin gawin o i-practice ang isang activity. And I mean, that holds true also for vaping. Yes. So, ang daming iba-ibang laman. Imaginein mo kung meron siyang isang substance that is actually related or parang may kasama dun sa family, di ba, ng formalin. Alam natin kung saan ginagamit ang formalin. It's actually a preservative, tama, Doktora? Yes. Well, ayun kasi kahit na anong hinihit-hit, no, or ini-inhale natin, kung hindi siya normally, no, nai-inhale ng katawan natin, it's very detrimental, no, maraming hindi magandang epekto. Hindi lang for the lungs, no, pati yung upper airway natin, no, yung sa bibig, sa ilong, no, sa trachea, yung daanan ng hangin, papunta sa lungs. And it's very important dahil hindi lang mismo yung nagbe-vape, no, yung maapektuhan, pati yung mga second-hand exposure, yung mga nakakalanghap, no, ng mga kasama. Kumbaga parang dun sa cigarette smoking, sinatawag na passive smoking. Yes. Yeah, kasi, eto no, not sa vaping, pero dun sa smoking, I remember, kasi sa integrative medicine, nakakakita po kami ng mga pasyente na mayroong mga cancer, no? Okay, so to boost their immune system. Okay, so, merong isang asawa, yung lalaki, yung husband, okay, so, for several years, nagsusmoke. So, wala, actually, okay siya, pero alam mo, namatay ang wife because of lung cancer. So, but of course, kung wala ka naman, hindi na-identify, walang genetic predisposition dun sa end ng wife, syempre nakakalungkot na probably dun niya nakuha dun sa second-hand smoking niya through dun sa pagsusmoke ng kanyang asawa. Well, yun nga, Doktora Sara, no, tama yung sinabi ni Doktora. You have to identify, no, as a doctor, kasama mo yung pasyente, identify the risk factors. Kung merong family history ng mga bukol, no, or cancer, ano yung mga risk factors, no, na pwedeng associated with that. And it's very important malaman, no, kung merong exposure to cigarette smoking or sa bahay, no, kung may kasama. Occupational is important as well, no, yung mga occupational hazards, mga paint, no, mga asbestos, kailangan malaman din natin yun, no? Yeah, oo, Doktora, thank you for that. Pero alam mo, kaya ko rin ni-raise siya, kaya ko siya shinare, kasi dun sa smoking, kasi yung regular na paninigarilyo, basically, medyo may idea ka dahil naaamoy mo yung usok.
But dito sa vaping, sometimes it's being concealed pa kasi meron parang fruity na amoy daw. Iba-ibang amoy, tama ba yun, doktora? Sorry, hindi ko alam kasi masyado yung vaping eh. Kasi syempre bawal talaga, yeah. But of course, in your practice, kasi you're into pulmonary medicine. Yes, it's parang part of their marketing, no? Na may mga iba-ibang scent. Usually fruity odor, no? Na may mga strawberry, may lychee, may lemon, no? So, it's very enticing, no? Kumbaga kung i-market mo siya. And at the same time, you have to be very careful kasi itong mga vape na to, makikita mo, maliliit lang siya, no? Mukhang USB lang siya, nakakabit sa lanyard, minsan mukhang external battery or yung highlighter, naalala mo yung sa Stabilo. So it's very small, na natatago mo lang sa bag na you wouldn't know, no, na yun pala yung ginagamit na lang. Ako, sa mga nanay at tatay po dyan, yung nakita nyo, di ba, ibig sabihin, kayang-kayang itago yan ng mga kabataan kasi nga, dahil feeling nila walang smoke, okay, so hindi mo maaamoy, hindi ka tulad dati. Teka, nanigarilyo ka ba? Kasi, di ba, naaamoy sa damit. Ito hindi. So, mas nakakatakot na kung matagal nang ginagamit ng kung sino man, hindi mo alam, wala kang idea na sa tagal ng panahon na yun, nasisira na pala. Nagkakaroon na, yung mga dangerous effects sa lungs would be taking its effect already, di ba? Okay, and not only dito sa ating mga kabataan, even kasi marami rin ng mga adults. How about sa mga buntis? Kasi di ba, doktora, alam natin for a fact that yung araw, pagka sa smoking, yung regular cigarette smoking, if a pregnant woman smokes, okay, especially during pregnancy, ang outcome would be maliliit na bata, di ba? Parang maraming studies na ganyan and marami pang ibang effect na kawawa talaga yung bata. Okay? Now, dito po sa vaping, may mga pag-aaral ba or may mga na-document na mga epekto kapag isang buntis na babae ang nagve-vaping? Kasi usually, no, pag mga buntis, nakakabit sila, no, yung kumbaga yung blood-brain barrier, tsaka yung blood, you give blood din to the baby, no? So, yun nga, na-mention mo sa sigarilyo, pwedeng low birth weight, pwede din maka-affect sa lungs, no, tsaka sa brain, no, sa development ng baby. At the same time, ganun din ang sa vaping, kasi chemicals, no, yung pwede mong maibigay sa baby. I see. Okay, so we expect talaga baka mas malala dahil mas maraming mga harmful substances that come in a vape po. Yeah, okay. But, well, hindi rin naman totoo yung sinasabi natin na lesser evil. Huwag na lang magsigarilyo or huwag na lang mag-vape. Yes. Okay, and kasi speaking of which, ano ba yung mga how do I say that? Yung mga na-document na, okay, na mga whether immediate or long-term effects sa mga sa katawan ng mga taong nagve-vape? Well, actually, no, yung ibang ang common symptom na sinasabi nila is ubo. Nagkakaroon sila ng ubo, shortness of breath, difficulty breathing. Yung iba, no, halimbawa may history sila ng asthma, nagkakaroon sila ng exacerbation ng asthma. And yung mga effects na nakikita sa iba, no, na-document na po ito, yung tinatawag natin na yung popcorn lung. Oo, sure nababasa niyo yan sa, no, sa nakikita na social media. Yes, yung popcorn lung, no, which really affects the lungs and it causes damage na, no, sa baga natin. At yung tinatawag na E-valley, that's acute lung injury, no, secondary to the e-cigarette. Kumbaga, na-rule out mo na, no, lahat ng possible causes ng pag-increase ng kailangan ng oxygen na na-hospital pa itong mga pasyentang ito. Kung na-rule out mo na lahat ng posibilidad at may history, no, ng within 3 months, 90 days, no, na nag-i-cigarette yung pasyente, then you consider the So, a very short period of time lang, 90 days. Ibig sabihin, sobrang harmful yung mga nandun talaga, yung mga components. That's why, in a short span of time, talagang pwede nang mag-induce ng injury sa, sa baga. It can happen, no? Not necessarily to everyone, no? But it can. Kasi our body has its compensatory mechanism. Pwedeng hindi mo pa nararamdaman ang masamang epekto dahil nilalabanan pa ng katawan mo. But it doesn't mean na wala. Yes. Okay. Pero doktora, yung mga epekto nun, kasi di ba sa sigarilyo, alam natin nicotine is a vasoconstrictor. Yes. Ang vasoconstrictor, mga kasangbahay, ay naninikip po yung daanan ng yung flow ng blood kasi sumisikip ang mga ugat. Okay? So, syempre, that would mean tumataas kaya nagkakaroon ng high blood, di ba? And then, eventually, magko-compensate ang puso, magpa-pump siya harder dahil masyadong mataas ang pressure, lumalaki ang puso. How about sa vaping? Do we expect bad effects like yes, dito sa regular smoke? According to studies, no, pati sa heart, cardiovascular, no, may effects din ang vaping, no. Gaya nga sa cigarette smoking, no, naaapektuhan yung tinatawag nating sympathetic
nervous system. So, pwedeng bumilis ang heart rate, pwedeng tumaas yung blood pressure, no, ng mga pasyente in the long run. And at the same time, it can really have deleterious effects po, no, sa puso. Okay, how about sa ibang systems, Doktora? Kunyari sa nervous system, so meron ba yung epekto sa mental health? Ang brain, how is it affected by vaping? Sa brain naman, they can get headaches. Pwede yan, minsan may sinasabi sa parang brain fog, no? Medyo parang nakakalimutin na sila, no? May short-term issues, no? Sa memory minsan, nakakalimutan nila. Yung iba, of course, the nicotine dependence can happen as well. Sana ang makalimutan na lang nila yung mag-vape sila. Yes, diba? sana. Total affected ang memory, Doktora, no? Well, I'm just trying to make this conversation light. Yes. Kasi talaga nga nakakabahala na po ngayon ang pag-vape, eh. And you would see talagang may mga, like, mga stores for that talaga in particular, di ba? May sarili siyang ano. I don't know kung ano ba yung mga batas na nakapaloob ngayon sa operation ng vaping, eh. Okay, pero sana mas mapaigting, okay, ng gobyerno. Nakita naman natin ang effort sa parte ng Department of Health. Talagang grabe yung masigasig sila sa sa information dissemination. And sana sa ating mga nakakakita nito ay we should take this seriously. This is for us actually. Yes. Okay. And ito, Doktora, so far ano ba ang parang most fatal complication, or parang ano ba so far ang pinaka nakakatakot pala na complication ng vaping? Cancer? Very rin dyan? Well, yung in terms of cancer, we just have to note, no, na chemical siya, no, and these chemicals, may nakita silang link, no, sa yung tinatawag nating increased risk, no, for carcinogenesis, no, or pag-increase ng inflammation kasi laging nadadamage yung mga cells natin, no. So there is that risk, no. Aside from that is of course the lungs talaga, no, maraming epekto talaga siya sa lungs. So as much as possible we really advocate, no, aside from DOH, may society kasi mga pulmonologists, no, dito yung PCCP, they really advocate for beat the vape, no, kaya stop the tobacco and the e-cigarette smoking. Okay, kaya lang syempre siguro sa taxes marami rin talaga tinutulong sa siguro that's why. Pero syempre we shouldn't compromise the health ng sambayanan. Okay, and number one pa rin talaga na malusog tayo dapat. Okay, and kanina na-mention nyo kasi diba lungs talaga tinatamaan. Alam natin how important lungs portray yung kanyang role, no, sa oxygenation. Yan nagbibigay ng oxygen sa dugo, diba? I mean, kahit na, kunyari, sa babae, sa kahit kaninong tao. However, pagka, kunyari, buntis ka, kunyari, babae, diba? At nagdadalang tao ka. Siyempre, kung ikaw nga nakukulangan ka ng oxygen, lalo na yung dinadala mo sa sinapupunan. Tama ba, Doktora? Yes, yes. Kasi maapektuhan din talaga, no? Yung nasa sinapupunan, at the same time, yun, no? Yung exposure ng mga kasama mo, no? Nakakasama. Oo nga eh. Hindi lang ikaw yung parang, sige, ikaw kung gusto mo, ayaw ka magpasaway, pero sana i-consider mo yung mga kasama mo, di ba? Pero Doktora, yung kaya, reproductive ability ng isang babae, meron ba tayong nababasang studies na nagsasabi na pwedeng bumaba ang kapasidad na magbuntis ang isang babae? Oo. Sa mga gusto mo magbuntis, no, it can affect the hormones, no? So, kumbaga, hormonal imbalance, yung tinatawag natin doon, no? Sa mga lalaki, pwedeng mag-iba yung quality, no? Ma-affect yung quality ng sperm. Yes. Tapos yung implantation din, no, sa uterus the process, no, of having a baby, that can be affected as well. Okay, so we can see here talagang multiple yung damage. Yes. Okay, and paano, Doktora? Kasi di ba kalimitan, pag una nag-e-enjoy ka pa. But later on, syempre, mas dyan nagsiset in, just mo nararamdaman yung mga manifestations. Teka, parang dati hindi naman ako hinihingal, ganyan. And when that time comes already dun sa taong nagve-vape, parang sabi niya, sige, ititigil ko na. Yung bang mga naging damage na ikinos sa kanya for the past so months, say for example, ng paggamit niya ng vaping, can that still be reversed? Or wala na, pag nasira-sira? Well, no? Case-to-case basis, of course, kailangan magawan sila ng assessment ng doktor, no? Tapos magawa natin ng mga test kasi kailangan malaman talaga natin, no, kung affected na talaga yung lungs, may damage na or wala. Kasi if it could be prevented naman at an early stage, no, at mabigyan ng mga gamot ng lunas, then we can try, no, na wag na umabot dun sa mga pangit na
mga lungs na ayaw natin. Tsaka dun sa mga hindi pa nakakapag-start, wag na po, di ba? Actually, pag nakikita ko nga sa SOCMED yung popcorn lang, sabi ko, alam mo, naawa ako, ang dami kasi talaga kung naririnig or nakilala na nag-vape eh. Kaya lang, alam mo yung kahit na, I would just nag eh. Kasi kahit anong sabihin mo, nasa kanila yung nasa tao yun eh, di ba? Kung how determined you are na itigil o wag ka nang mag-vape, okay? Yung popcorn lang na ba yan, Doktora, can you expound on it? Bakit, ano ba yung changes? Bakit tinawag na popcorn lang? It's associated with what you call this disease, no, yung bronchiolitis obliterans, no. Yung popcorn lungs, kung kita mo, no, makita mo yung architecture ng baga, talagang mukhang popcorn na, no. Kasi yung bawat part ng lungs natin, isipin mo, ang function niya is talagang for gas exchange, no. So yung oxygen papasok sa baga to make sure lahat ng organs ng katawan natin nasusuplayan ng sapat na oxygen. Pero dahil nga nagkakaroon ng damage because of constant exposure to this, nakakompromiso, no? So nakukulangan ng oxygen yung papunta sa lungs, sa ibang parts ng organs, and patients will really have those symptoms na parang hirap na hirap huminga. They try to compensate, no? Dahil kulang-kulang, no? Yung hangin na pumapasok sa katawan nila. I see. Okay, so na-mention yung hirap na hirap huminga. When you see a patient na nagve-vape, kalimitan, Doktora, ano po yung na-encounter nyo ano nakikita nyo sa kanila clinically pag nasa ER at dinala doon? Ayan, hinihingal sila. Hindi ganito yung pag-uusap, no? When they talk, they're really short of breath. Sometimes they talk in phrases, no, or words. Talagang hinahabol yung hinga habang nagsasalita. And even at rest na nakaupo lang, they really feel the symptom, no? Kasi usually naman pupunta ang pasyente sa ER, talagang may nararamdaman na. They have cough. Sometimes they may get infections din, ano? Kasi pwede magkaroon ng infection like pneumonia, no, bronchitis. Minsan makate or masakit ang lalamunan. So, pag chinek mo minsan yung pulse oximeter, no, it's not the usual auto saturations na gusto natin at mabilis yung heart rate nga. No? Okay. So, talaga nag-set in na yung mga komplikasyon ng vaping. Merong, Kitang-kita mo sa mga ibang cases. Okay, and usually, what are the diagnostic procedures that you request for to confirm or to assess the patient more properly? Oo. Well, of course, no, history, no, physical examination gawin natin. Tapos, of course, gawin yung mga x-ray, CBC. Kung kailangan, tingnan, no, kung ano yung oxygen level sa dugo, no, kung kailangan. Kung talagang may suspetsya na may lung damage talaga at kailangan, no, ginagawan din natin ibang imaging like the CT scan, no, para makita natin kung ano yung extent, no, ng damage. And yun, no, give medicines right away. I see. Okay. And ano yung youngest na patient na nakita nyo na nagve-vape? Okay. And, may mga manifestations na. Actually, kasi adult pool mo kasi yung sa line ko. So, usually, mga adults yung nakikita ko. Oh, how about pag 18 ng cut-off ba ng di ba ng 18, 19. 18, 19. So, yes. So far, what has been the youngest age that you have seen so far? I've encountered high school students na would come to me and have cough. Usually, cough yung kina-complain nila. Cough. Or nag-exacerbate yung asthma nila. May ganon. Okay, and then after that, pag na-manage na, syempre di ba may follow-up sa inyo, anong sinasabi nila? I mean, ayaw na ba nila mag-vape? O yan pa rin, kasi mahirap ang follow-up minsan, di ba? Oo nga eh. Yeah. Well, we tried, no, kasi this is collaborative effort also, no, with the parents, especially minors, no, na we try to give the right patient education, no, and encourage them, no, to really quit the habit, no. Sabagay, as doctors, we can only do so much eh. Parang wala sa atin. Kahit parents, I'm sure, no, kung pag gusto ng bata talaga itatago yan, kaya itago. Sabi nyo nga kanina, ang liit-liit lang, parang USB kaya, yes, diba? Yes. O yun. So basically, sana magkaroon ng early realization, no, yan. Yeah, yun ang natin, ang objective natin. Kasi 'di ba parang kamusta ba yung chances of living kapag kahit papaano naagapan? I mean, wala. I'm trying to look at para yung possibility na i-withdraw and still live a normal life. Dun sa merong willingness, no, to quit or to stop the vaping, no. That's the first step, no, to acknowledgement, no. You are not alone. Kumbaga sasamahan namin kayo kung kailangan natin ng social support para matulungan kayo mag-stop, no. And it's important na try to avoid also, no, kumbaga
yung peer pressure and mga friends or, na nagve-vape din, no? Kasi the more na pagkasama mo sila, mapapa-vape ka rin kapag Kasi if everybody around you talaga nagve-vape, tapos ikaw lang yung hindi, di ba? Yes. Yeah. And seek consult to your doctor, no? Para, magkasama kayong, tutulungan kayo ng doctor nyo, no? And to address the symptoms kung meron. Ganda yan, doktora, yung sinabi mo. Kasi at least alam nila na hindi sila nag-iisa. Kaya lang, siguro wag na itago sa parents pag gusto mo ng, i-quit, okay? So, let your parents help you. Pero nako, hindi pa po dyan nagtatapos ang usapan. Makasambahay, may karugtong pa po ang ating programa. Kaya, don't go away. Magbabalik po ang Doctors on TV. Welcome back, mga kasambahay! Grabe, ang dami nating natututunan from Doc Jillian, mga kasambahay, Naku, lalo na po pagdating sa real health risks ng vaping. Naku, pero kahit po ang daming facts na ang lumabas, ang dami pa rin pong naniniwala sa maling akala. Naku, kaya bago po tayo tuluyang malunod sa usok ng fake info, oras na po para linisin ang hangin, literally and figuratively. Only here at Mythbuster. So dito po natin iisa-isahin, Doc, yung mga kalat po na paniniwala tungkol sa vape. At sasagutin niyo po ito, Doc, kung myth lang ba to o may katotohanan. Pero kung myth, Doc, maki-explain na lang po bakit. Okay, so ready sige. ka na ba, Doc? Game na. Okay. Sige, umpisa natin. Hindi addictive ang vape. So myth siya, no? Kasi may nicotine ang vape, so it's addictive. Okay, so mga hindi pa nag-uumpisa, huwag nyo nang i-try kasi baka mahirap makawala. Okay? Next, tubig lang ang usok ng vape. So myth, no? So hindi siya water vapor lang, no? So may contents talaga yung juice ng vape. Ito, myth number 3, Doktora. Pampatanggal ng stress ang vape. Myth, no? So there are other things, no, na pwede natin gawin para makabawas ng stress. Okay, self-care is very important, 'di ba? You get enough sleep, tamang pagkain, spend time with your loved ones, no? That's a way also to detox, kumbaga, o tanggalin ng stress. Yeah, true. Kasi actually, mas stress kapag ka nag-set in na yung harmful effects ng vape later on. And magastos, diba? Yung vape, mahal din siya eh. Okay lang mag-vape, basta fruity flavor lang. Myth din. Kasi regardless, no, kung fruity flavor yan, mint, no, any, it's the same, no? Ano pa rin yun? Ganun pa rin. Actually, yan nga, di ba? Yan na nga parang hindi maganda dyan dahil parang feeling mo na i-enjoy mo yung amoy, yung scent, parang it seems na parang walang ginagawang harmful effects. Yes. Di ba? Vape ang solusyon para makaiwas sa yosi. Myth, no? So, iwas na lang yosi, iwas vape na rin, no? Para pareho mo na lang iwasan. Walang epektong ito sa kabataan. Myth, no? So, hindi lang kabataan, pati ang mga hindi na masyadong kabataan na apektuhan din ng vape. At yan po ang mga myths na klinaro natin today. Naku, sana po ay mas malinaw na ngayon ang usok ng katotohanan naku pagdating po sa vaping. Tandaan, hindi porket uso, naku, safe na agad. Ang tunay na astig, marunong mag-ingat sa sarili at sa kalusugan. Maraming salamat ulit, Dr. Jillian May Tabora Lacdao, for sharing your expertise here at Doctors on TV. But before we let you go, baka meron po kayong gustong iwang mensahe sa ating mga kasangbahay. Yan. So, salamat ulit, no? So, it's never too late po, no? Hindi pa huli para mag-quit sa mga gumagamit, no? Or nagtatry na pong mag-vape. So, if ever may mga tanong po, no, o may nararamdaman, do not hesitate, no, to come to us po, no. Pasya lang po kayo sa klinik para mapag-usapan natin, no. This is a journey for all of us, no, para maplano natin ang pagtigil. Kasi mas maganda pong itigil na natin ngayon kaysa sa patagalin pa natin. Okay, thank you, Doktora. Thank you very much. And you might want to invite our viewers to visit you here at Makati Medical Center. Yes, see you anytime here in Makati Medical Center po, no. If you have any concerns po o gustong itanong na makakatulong po kami, we're just here po. Okay, thank you, Doktora. And for more information about their services, you may visit the Makati Medical Center website at www.makatimed.net.ph, or you can also conveniently book an appointment online or reach their 24/7 hotline at 02-8888-8999. So 58 po yan, 39.
Stay connected to world-class healthcare anytime. Or you can visit here at Makati Medical Center, your trusted health partner, right here at number 2 Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. Okay, at ako napakarami rin na nating natutunan sa unang bahagi po ng ating programa, mga kasambahay. Mula po sa vape facts, helpful advice, hanggang sa pagbuwag po ng mga myths na matagal nang pinaniniwalaan. Kaya don't go away. Magbabalik po ang Doctors on TV. Welcome back, mga kasangbahay! Ngayong alam na natin ang mga panganib na dulot ng vape sa ating kalusugan, lalo na sa baga, oras na para huminga tayo ng mas maluwag, literally. Sa oras po na ito, pag-uusapan natin ang natural benefits ng herbal inhalers. Ano nga ba ang mga sangkap nito, paano ito ginagamit, at paano ito makakatulong bilang natural na alternatibo sa synthetic products? Naku, tara na at alamin natin yan dito lamang sa Natural Yours. Good morning mga kasambahay! Nako, kayo po ba ay kagaya ko na minsan ay nangangati yung ating mga punong ilong natin o di kaya ay minsan nakakalanghap tayo ng hindi maganda pero nagkokos sa atin ng sneezing o yung pagbahin-bahin na galing po sa mga hay fever o yung kaya mga bakterya o kaya po ay mga fungal na naglipa na sa hangin. Ito po ang pag-uusapan natin ngayon. Ano po ba yung mga initial remedies? Kasi ngayon ay usong-uso yung mga sinisinghot lamang o mga ginagamit galing po sa kung saan-saan. At yung iba ay minsan ay makikita ninyo na parang napakamura lang or pwedeng available kahit kanino. Ito po yung tinatawag natin mga herbal inhaler. So kailangan makita po natin, ito ba ay nakakatulong o ito ba ay nakakasama or kung paano ba ginagamit at ano po bang dapat na ingredients na ating tutukan sa mga nakikita natin mga herbal inhalers. So matagal na pong ginagamit yan pagkat ito po mga herbal inhaler na po ito ay bago pa mailagay sa mga lalagyan ay nagkakaroon na po ng mga infusion o smoking kagaya po ng eucalyptus, may mga camphor, may methyl at yung iba gumagamit ng mga rosemary, thyme at iba-iba pa pong mga herbal and spices na available. So, importante lamang po, makikita natin na ito ay available, maayos ang preparasyon. Pwede po yung gamitin na dry at pwede po naman gamitin ng oils, na essential oils na extracted. Or kung hindi naman po, pwede po yung combination na ilalagay lang ninyo sa isang malinis na lalagyan and boil, lalagyan nyo lang po ng fine mesh cloth para po nalalanghap ninyo. Takpan nyo po ng mabuti yung inyong lalagyan at boil overnight, pwede nyo po yung magamit. Ano po bang naitutulong nito? Number 1, napakaganda po kasi ng mga herbs na ito. Meron siyang anti-inflammatory, yung science behind, na nakakatulong parang decongestant. So, decongestant, kung lalo po tayo ay nahihirapang huminga, may mga mucus, may mga nasal problem, pag sinisinghot po natin yan, ay nakakapagpaluag. Initially, temporarily, narirelieve po tayo. And kung kayo po ay mahihiluhin sa mga biyahe or kung kayo ay may mga temporary headache na nangyayari, ito po pag nilanghap nyo ng mga ilang minuto ay nakakatulong din po para po kayo ay ma-relax. Maging po yung mga discomfort natin sa tiyan habang nilalanghap po yan, siyempre nai-infuse diretso yung ating po mga intestinal muscle, yung mga nerves po natin ay nare-relax. Pwede nyo po yung gawin sa bahay nyo. Pwede nyo ilagay sa isang diffuser yung oil or yung po namang mga pinatuyong dahon ng mga eucalyptus, mga mint, yung kahit po yung mga oregano, yung camphor, and even yung pa po mga herbs na nakikita nyo like turmeric, ay pwede nyo po yung i-dry, pwede nyo po yung sunugin at gamitin sa kwarto. So kung meron namang oil, ayan, pwede na po maliban sa nilalanghap, pwede nyo po rin yung ipahid, i-massage sa inyong katawan, or pwede na pong ilagay sa mga diffuser. Importante po na yung paggamit natin or yung mga sources ng mga herbs natin ay maayos at malinis at ito po ay kailangan po na pag-aralan. Pwede rin naman po tayong sumangguni kung may mga allergens po tayo sa mga impurities. So kailangan nating sumangguni sa mga ating mga
mga medical practitioner, mga respiratory experts, o kung hindi naman po, yung mga herbalist na magbibigay po sa atin ng tamang gabay. Kailangan pa rin po ang pagtututok ng pag-aaral, kagaya po ng mga institute, ng mga herbal medicine, kailangan po ng mga pagsusuri ng mga herbalist, at kailangan po natin matutukan ang iba pang gamit ng mga herbal inhalers para po sa ating mga kababayan. At sana po, meron kayong nakuha at may napulot po kayo sa ating pinag-usapan ngayong araw na ito. For more natural tips, stay tuned because natural is beautiful only here at Naturally Yours. Ayan, fresh na fresh ang paghinga. Di ba mga kasangbahay? Naku, salamat po sa herbal products para maalagaan ang ating katawan. Naku, lalo na po ang ating baga. At syempre, salamat din po sa inyong lahat na tumutok mula umpisa hanggang dulo ng episode. Pero bago po tayo magtapos, I'd also like to take a moment to greet Kuya Daniel Razon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang dedikasyon sa tunay na public service. At syempre, a huge thank you din to BMPI's General Manager, Mr. J. Eusebio. May you both be blessed with good health and continued success. And binabati rin po natin, of course, si VP Nolly, VP Bong, VP Joseph, VP Jerry, VP Ruth, ang Dr. Zon TV production team, Public Service Department, at ang KDR Group of Companies. And syempre, binabati ko rin yung aking kambal, si Iyo and si Iya. Also, hi kay EJ and kay Dr. Alain at sa mga pasyente po namin sa Barba Cabodil Health and Wellness Center. Binabati ko rin yung mga taga-Delicates Food Corporation headed by Mr. and Mrs. Jonathan Mooney and hi kay Tita Leti Duarte and kay Deng. And of course, Nanay and Tatay, I love and miss you both so much. Ayan. And Dr. Zon TV would also like to thank Capital Medical Center Incorporated, located at Quezon Avenue, Corner Scout, Magbanwa Street, Barangay Paligsahan, Quezon City. You may contact them through their trunk line numbers 02-8372-3825 or 02-5318-5110 or through their mobile numbers 0919-069-1890 hanggang 91 po. Or you may also visit their website www.capitalmedical.com.ph. Also, we would like to thank Soc Sargent General Hospital. For inquiries, you may visit their website at www.sgh.doh.gov.ph. Dr. Zon TV would also like to thank River Valley Eye Center and Specialty Clinics Incorporated. So for inquiries, you may visit their website at www.rivervalleyecsc.com. Ayan, at kung gusto niyo pong balikan ang mga segments today o i-share po sa mga kaibigan ninyong health enthusiasts, pwedeng-pwede. Nako, just visit our social media pages at www.facebook.com/drzontv and hit that subscribe button on YouTube at www.youtube.com/@UNTVNewsAndRescue. Nako, para lagi po kayong una sa health info. Huwag pong kalimutang tumutok ulit next Sunday, mga kasambahay, at 9 a.m. Okay, 9 ng umaga. Dito lamang po sa UNTV. And also, don't forget to like and follow my Facebook page. Just type Dr. Sara Barba Cabodil in the search box. Muli po, magandang umaga at maraming salamat sa inyong lahat na mga tumutok po sa isa na namang makabuluhang talakayan tungkol sa ating kalusugan. Ako po si Dr. Sara Barba Cabodil at laging paalala namin, let's make it a habit to learn about good health only here at Doctors on TV. Doctors on TV would like to thank Makati Medical Center, the hospital with the heart, located at Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. You may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at I Am Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Adlaon Optical, located at ground floor, Super 8 Warehouse, Poblacion, Baliwag, Bulacan, 0922-878-5911. And second floor Aliw Complex, MacArthur Highway, Calvario, Meycauayan City, Bulacan, 0922-861-2095. Lindesont Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at
0867 02 824 9360, or you can email them at lgcsalesco@gmail.com. Pro Biomed Care Incorporated, PB Med Doctors Clinic, located at Parañaque City, Ruiz Building, 365 El Grande Avenue, BF Homes, Parañaque City. You may contact them at 0943 0533 040 or 0917 8967 955. Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at 0917 317 7272. Barba Cabudil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact 0917 317 7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs. Special thanks to Makati Medical Center, Dr. Saturnino P. Javier, Medical Director, Interim Co-President and CEO, Mr. Arnold C. Ocampo, Chief Finance Officer, Interim Co-President and CEO, Ms. Arlene L. Songko, Senior Vice President, Ms. Monica Reyes Dizon, Assistant Vice President, Mr. Mark Punelas, Makati Medical Center Unit Head Manager, Communications and Special Projects,